Ayan, nandito na tayo sa spot. At finish lang tayo ng ating wetsuit. Kasi makapag-dive na tayo. Yun nga, yung ating wetsuit ay talagang luma na. Ayan, wala na yung kanyang sombrero mga ka-channel. Dahil nasira kaya pinutol ko na lang. Tapos yung bandang kilikili tinapakan ko muna. Wala tayong pambili. Ano, tapak pinoksi. At gumagana pa naman. Kaya tsagaan natin. Makasakali na makapag-ipon tayo at makabili ng bago. And syempre shoutout ko sa ating mga ano dyan, mga inuordera ng accessories kay Corsi Spearmaster sama sa PH. At galing sa Sea Element yung ating pana and GoPro Joy Adventure Palawan Freediving para Isbero and Native Channel. At syempre Spearman's Girl kay Bro Gaga Orozco. At sa lahat po ng mga gusto na nagnanais na mag-order ng guma, may ma-order po na Mako at Salvimar kay Corsi Spearmaster. And syempre kay sama sa PH na rin, lagi maasahan yan. Sama sa PH ng Alan Samal and kay Bro Gaga Orozco sa lahat ng gusto na umorder ng mga rubber gaya ng Seagull Sap. Talagang si Seagull ang yung pagkakasak o pagdulong. At tama ng satsat ay bihis lang tayo sa ganyan makapag-dive na. Let's go! Ayan, tapos na tayo nakapag-bihis at dito rin natin ang pana ang mga ka-channel yung dito na pana ni Bata Espiro yung kanyang 3124 GT. At sana mga kataon ito ay may laman. Kahit maliit, tirahin natin. Mayroon lang. Let's go! At pagkatapos nga natin makapagbihis mga ka-channel ay bumaba na rin tayo. Medyo may agos ng kaunti at sana swertein tayo sa pagkakataon ito dahil napakalinaw ng dagat. At syempre pagkababa natin maya lang kinabit natin yung ating rubber nang sa gayon kapag may nakita tayong target matitira natin agad. At siya nga pala mga ka-channel, mas madali ka pa makapag kabit ng rubber kapag nasa dagat ka. Kapag nasa taas ka ng tubig talagang pahihirapan ka. Nakalipas ang ilang minutong paglalangoy ay hinanap ko itong bahayan ng Mamsa kung saan nakapana tayo palagi dito ng GT. At malayo pa ay binuksan ko na ang ating camera. May napansin ako na kulay itim sa ilalim mga ka-channel, so ibig sabihin kapag mayroong ganun ay talagang may GT. At dahan-dahan natin itong binaba pagkatapos nating makapagpahinga ng ilang minuto dito sa taas. Pababa pa lang tayo ay nakita ko na talaga na GT yung nasa ilalim. At nag-alangan tayo dito na tirahin dahil medyo malikot at nasa tapat natin. Ayan o. Kapag ganyan kasi yung sitwasyon, mahihirapan ka lang. At pagkakataon na sana, kaso nga lang, tumalikod na. Ayun. Sana babalik pa yan. Nag-aambo sana ako dito ng ilang segundo baka sakali na mayroong lalapit na iba na mas malaki. Pero yun nga, dahil galing pa tayo sa langoy at napapagod pa tayo, kaya umahon na tayo kung sa ganyan ay makapag-ipon tayo ng mas marami. Sayang hindi natira. Sana babalik. Hindi natin inasahan to mga ka-channel nung umalis yung isa, pero may pumalit naman na 3 piraso. Kaya hindi na ako nag-alanganin pa na
ito ay babain. Gawa ng 3 piraso, sigurado na makakatira na tayo nito. At sana naman kapag nakatira tayo, makuha natin. At hindi naman tayo binigo, pinili ko itong mas malaki. Boom, sa pool mga ka-channel. At di nga lang masyado napuruhan. Pinasok dun sa may butas ng bato, pero ito ay aking pinigilan yung ating manulay na sa gawin na hindi siya lumusot at hindi tayo pahirapan. Kaya ang ginawa ko mga ka-channel ng pag-ahon natin ay nag-ipon ako ng mas maraming hangin, at ayan maraming bait na lumapit dito sa GT. Kaya maya maya lang binaba ko na itong GT na ating napana. Salamat naman sa pagkakataon ito mga ka-channel, dahil hindi naman tayo pinahirapan ng husto ng mga GT, dahil natanggal din naman agad yung ating isda na napanot ng ating binaba. Habang tinatanggal natin yung GT mga ka-channel, mayroong isang kawayanon or talakitok na umaaligid, malaki na rin, almost nasa mga 7 to 8 kilos na sana yun. Sayang at hindi natin ito na dive agad, gawa ng mayroon pa tayong tinatanggal na isda. Kaya nung pagkatapos nating matuhog yung isda ay nag-drop ako dito sa bato kung saan tayo madalas na pumapatong kapag pinupuntahan natin yung bahayan na ito. Dahil napansin ko na nandito lang sa malapit yung tribali or talakitok. Yun nga lang, ito pala yung isa sa pinaka-advantage mga ka-channel kapag breakaway set up ang yung gamit. At ang kaibahan nga pala ng gamit nating breakaway at dun sa mayroon tayong ginagawang belt rail ay yung rail kasi kapag maagos or may mga malalaking isda na mailap ay talagang hindi mag-atubili na lalapit sa'yo dahil wala silang nakikita ng mga lubid. Pabalik na sana ako ng bangka nung biglang nagpakita itong tribali, pero talagang ayaw ibigay ang tamang pagkakataon. Ayan, medyo may kalayuan nga lang, kaya malaki na sana to mga ka-channel. Hindi pa rin natin natira yung tribali na ito or kawayanon. Sayang. Medyo mabigat ang ating buya, kaya ang ginawa natin ay bumalik ako dito sa bangka upang iiwan yung isda na napanan natin. Ito yung kauna-unahan natin isda mga ka-channel. Datin ba natin dito sa bangka? Mahirap hila-hilain. Saan? GT!
sana tayo nakita sa Koya doon, pero ayaw lumapit. Sayang, malaki na sana yun. Okay, unang isda natin, Giant Valley. Alright. Nakalipas ang ilang mga sandali, binalikan ko yung bato kung saan natin napala yung GT. Pero nung pagbalik natin ay talagang wala nang nagpakita. Dahil wala nang nagpakita ay lumipat tayo ng panibagong spot. Binalikan natin mga ka-channel, pero yun, wala nang nagpakita. Kaya ang gawin natin, lilipat tayo ng ibang spot pagkakali na makakita pa tayo at makadagdag. Kaya tara, saan natin yung isang spot. Ayan din ang mamsa yun sa una, SG. Pangalawang bahay ng mga ka-channel na natin pinuntahan. Saan nakapana din tayo dito ng mga JT. At nakapana na rin tayo dito ng lupa. Sana okay lang. Let's Another spot mga ka-channel. Madalas din tayo nakapana ng mamsa dito. Mababaw lang yung spot na to. Pero kapag nandyan sila ay talagang hindi nila ininda kahit mababaw. At ang kagandahan kapag nakakita ka ng GT dito ay talagang grupo-grupo. Pero kahit anong bottom yung ating ginawa, talagang walang nagpakita. Dahil walang laman yung bahayan ng mamsa mga ka-channel, pabalik na sana ako ng bangka nung makita ko itong isang unicorn fish. Pero nung pagbaba natin at malapit na sana natin tirahin, naging mas malikot at pumasok dun sa pinakamahirap na butas ng bato. Sakali mayroon. Yung pangalawang spot kasi ay kahit napalata walang tayo nakita. Tara tara, malapit lang din naman tayo. Nandiyan sa unang konti. Nandiyan lang bahay ng mamsa. Okay, kaya uwi na tayo. Tara. Panibagong paglipat mga ka-channel. At ito yung pangatlong bahayan ng mamsa natin pinuntahan. Wala pa rin laman. Mayroon sana mga silver drummer, pero yun nga, ay talagang mailap sila. Siguro ito ay nadaanan ng ibang mangingisda, maliban lang sa mga kakots natin yan. At di na nagkatubili pa mga ka-channel dahil wala tayong nakita dito. Agaran na rin tayo umuwi.
mga ka-channel, titignan natin ang huli ni Native Channel na mamsa. Ayan mga ka-channel, yung mamsa ang laki. Laki ng mamsa. Guguntangin namin yan mga ka-channel dahil wala kaming ulam. Isahan na natin kaliskis mga ka-channel. Para iwa-iwain natin. Yung iba ay partihan natin yung kapitbahay natin na nandito. Yung ibang kapitbahay kasi natin wala dito. May mga bisis lang pinuntahan. At sa lahat po ng mga nagko-comment, baka mag-comment na naman kayo kung bakit hindi natin nabigyan yung primitive, yung mga balo. Wala sila dito at hindi sila kumakain ng ganito kalalaking isda. Sana ay naintindihan nyo. Hatiin natin mga ka-channel. Purangin natin. Ito yung hating kapatid, patas baga. Padala natin doon kila chairman. Nandito yung dalawang apo ni chairman, si Jairo at si Jared Jellinger. Sila po ay anak ng aking pinsan, ating Joy Adventure, si Michelle Gumabaw. Michelle Rabanal pala. Si Michelle Gumabaw ay ano po yun, volleyballista. Okay. Yan. Aray ko. Hindi talaga tayo sanay sa mga ganito. Hindi tayo matadir. Ito ang nakadabis. Oh, di ba? Pantay ang laban. Grabe katalim ng ating gulok. Ito mga ka-channel, lagay natin sa lagyanan. Siyempre hugasan natin ang dagat para pagdating doon ayos kayo. Kaya mo to, Indo? Siyempre ikaw pa. Nagtatabla-tab ang tambok oy. Okay. Yan. Lagyan natin sa lagyanan. Anong tawag nito? Okay. Yan yung pamangkin ni Joy Adventure, si Jared Jellinger. Mga ka-channel, tapos nang na hati, pero yung kabila hindi ko pa nakakaliskisan to. Shout out kay Paul Tayag ng Anapsan. Sana makadalaw din sa iyong spot. And Bro Sadi Galolo, shout out bro. And sa lahat ng Kambari family. Yun si Boss Job ay abangan nyo dahil si Boss Job ay nagbabalak na pumunta dito sa aming isla. Marami-rami to mga ka-channel, daghang ganyan yun. Walang kahoy na ito dyan. Kahoy lang yan, hindi ito.
Ayan mga ka-channel, nalinisan na ni Native Channel yung isda. Ayan. Na ano niya na rin, na putol-putol or na hiwa-hiwa. Taba mga ka-channel. Sabaw tayo. Ayan mga ka-channel, magbigay tayo ng isda sa kapatid ni Tangay Randy. Punta tayo sa bahay nila mga ka-channel. Yan yung kanilang bahay. Tangay Randy, bigyan natin ng pangulam. Wow. Sarap to mga channel. Ayan, maraming salamat. Kay Native Channel mga tangay. Ay katangay. Native. Ayan mga ka-channel, kulong-kulo na yung tubig natin pinakuluan. Ito yung isda natin sisigangin mga ka-channel yan. Gilagyan ko na ng asin. Sigangin natin mga ka-channel yung ulo. Taba nito. Tapos yung kanyang aping na may pisngi mga ka-channel. Mga 4 na hiwa lang yung ating sigangin. Ayan mga ka-channel. Ayan mga ka-channel. Ito yung natira dahil yung iba sinigang natin. Kaya papaksiuhin natin ito mga ka-channel. Para may ulam tayo. Ayan mga ka-channel yung ating papaksiw. Ayan mga ka-channel yung ating pinaksiw na isda. Isasalang natin ito mamaya mga ka-channel. Ayan. Ayan mga ka-channel, isalang na natin yung ating pinaksiw. Pinaksiw mga ka-channel. Yung ating second batch na pagluluto. Ayan. Ay mga ka-channel, yung ating sinabaw ay kulong-kulo na. Titimplahan natin siya ng sinigang. Sinigang sa isda. Bigyan natin ng konti mga ka-channel. Check din natin yung kanyang asin kung maalat o hindi. Kaya dadagdagan natin siya. Dahil nga inasinan ko na yung isda kanina mga ka-channel. Bago natin dagdagan ng kanyang asin, titikman muna natin. Baka kasi mag-alat. Sakto lang mga ka-channel, hindi siya maalat. Kaya hindi na natin dadagdagan. At ayan mga ka-channel, samahan nyo kami na magkain ngayong anong oras na ba? Alas 3? Mas stress na. Yan, alas 3 na sobra. At yung ating ulam ay sinabaw na trebali. At syempre, uy, kinuha na ni Boy Surahan yung kalahati ng tungol. Malaki kasi yung tungol, kaya hinati ko sa 3. At yan, party-party. O, diba? Kain po tayo mga ka-channel. Tara, samahan nyo kami. Kaon. Salamat po sa inyong panonood sa amin mga ka-channel. Thank you so much sa hindi pag-skip ng ads. Napakalaking tulong po yan sa amin. Lalo na't pakunti-kunti lang yung ating kinikita. Oh, yan, tungol. Okay. Saan yung isang ano? Ayun, nakita ko rin. Okay, kayo. Bite. Ayan mga ka-channel, yung kanyang bituka. Grabe. Yung tungol pa lang, tsaka yung ano, ay masarap na. Kain Boy Surahan. Dandan na.
Yan, si Boy Surahan mga ka-channel. Namimilog na yung kanyang mukha. Bilog na bilog, parang itlog. Hmm? Dahil hindi siya nagabilad sa init. Kaya dito lang siya sa bahay. Yan. Kaya tumaba si Boy Surahan mga ka-channel. Parang may mantika yung ulo ah. Taba. Taba. Sarap ng lamang loob. Yan. Full movie. Full movie. Yun. Full video. Ingat. Init? Hmm? Ay. Hindi nababa yung ating electric pan eh. Kagat. Ito malambot. Malambot na masarap pa. Panggaling ako para magkamay lang ako. Lalagay yung kanin. Lagay mo dyan, oh. Ubusan. Kamay na lang daw si Boy Surahan mga ka-channel. Ano ito? Wala. Sangin. Taba niya. Ano mo? Hmm? Ano mo? Kami na. Sabaw tayo, sabaw. Sabaw. Nandiyan. Wow, sabaw. Oh, yan, nandiyan. Sobrang lalim ng mangkok. Bakit, no? Okay na, balik. Dahil ka mahirapan. Pinatin pa. May init pa. Okay. Dali lang. Nag-awas na yung aking pinakasil. Ano mo yung taba? Sige na. Ito. Kanin. Hmm? Hmm. Kanin? Kain, Boy Surahan. Ano ba? Puno kasi. Malit na yung kaldero kaya nag-awas. Ayan mga ka-channel, tapos na tayo nagkain. At napakasarap ng sinabaw. Yan o. Hindi na ubos. Oh, yung ulo. Panalo. Hindi naubos mga ka-channel dahil sa sobrang taba. Salamat pa rin sa Diyos na kahit pa paano binigyan niya kami ng pang-ulam. Maraming salamat mga ka-channel.
At syempre, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa hindi po nyo pag-skip ng ads. Napakalaking tulong na po yan. At shoutout po sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW na saan dako man ang mundo ay sana ay lagi po kayo mag-ingat. And shoutout kay Bay Benji at kay Ate Binky and kay Mr. and Mrs. Contreras, kay Sir Ivan Sileri. Yun, shoutout po. And shoutout din kay Mr. and Mrs. Achita, Wilfredo Achita. Yun, shoutout po. At sa lahat na, Miss Jen Upiuta, Strawberry Sweet, and Kuya Larry Santi, and Sir Terso Manulat Laurio ng Team Noranda ng Canada. At lalong-lalo na po kay Miss Maita Poreno ng UAE, and sa lahat na. At sa lahat ng ating nagpapa-shoutout ay nasa dulo po ng ating video. Let's go. Magtapos sa araw na ito mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Felix Quiroy. Shoutout po natin si Sir RB, RC Raymart at Rita Liwag ng Antique, sabi po ni Carmelo Obalde. Mega love shoutout po. Sana lagi po kayo mag-ingat and God bless po. Sir Gudo Oliva and Dennis De La Cruz from Nai Cavite. Mega love shoutout. Ingat po kayo palagi and God bless po. At shoutout din po natin si Sir EDR TV. Lagi pong nandyan. At maraming salamat po sa suporta po ninyo sa ating mga silent viewers dyan sa Nueva Ecija kay Sir Jeffrey Kapenpen. Mega love shoutout kay Jolian Pilares at sa lahat po ng Pilares family. Sabi po ni Sir Eric Pilares, mega love shoutout. Ingat po at samahan po kayo palagi ng ating may kapal at ng inyong buong pamilya. God bless. Shoutout po kay Kenji Navarro at sa lahat po ng Navarro family and Gilardo family from Tagum City. And maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Nawa ay ingat po kayo palagi and God bless po. And shoutout din po natin si Felicito Jungay. At yan mga ka-channel, hanggang dito na muna ang ating shoutout sa araw na ito. And mega love shoutout kay Ariel Fisherman, Joy Adventure, Buhay Isla Vlog TV, and TM Harabas. At hanggang sa muli, ingat kayo palagi and God bless po.